Ang video na ito ay for informational and entertainment purposes only at gumagamit ng Artificial Intelligence, AI. Ang mga impormasyong ibinibigay ay maaaring hindi laging tumpak. Para sa mga importanteng desisyon, kumonsulta sa mga eksperto o propesyonal. Sabi ng isang author ng isang libro ay umpisahan sa bakit. Kaya ang unang tanong ko sa iyo ay bakit kaya? Ang umpisahan sa bakit o start with why ay mula kay Simon Sinek, at ang konseptong ito ay nakatuon sa layunin at dahilan sa likod ng ating mga gawain o mga desisyon. Ang bakit ay tumutukoy sa deeper meaning o motivation na nagtutulak sa atin na gumawa ng isang bagay. Ayon kay Sinek, kapag alam mo ang dahilan kung bakit mo ginagawa ang isang bagay, mas malinaw ang magiging direksyon mo at mas madali kang makakonekta sa ibang tao, lalo na kapag nagpapaliwanag o nagtuturo ka. Ang pagumpisa sa bakit ay mahalaga dahil ito ang nagbibigay ng clarity at purpose. Kung malinaw ang bakit, mas madali mong makahanap ng motivation at mas malamang na maging matagumpay ka sa iyong ginagawa. Na-apply ito sa lahat ng aspeto ng buhay, mula sa negosyo, personal na layunin, at kahit sa simpleng desisyon. Sa tingin ko, maganda rin itong mapag-usapan sa iyong podcast. Bakit mo ginagawa ang ginagawa mo? At ano ang bakit ng mga taong ini-interview mo o mga topic na dinidiscuss mo? Sa tanong mo na kung bakit ko ginagawa ko ang isang bagay katulad ng podcast na ito ay gusto kong i-share sa iba ang mga bagay o kaalaman na sa tingin ko naman ay makakatulong sa kanilang buhay. Pati na rin siyempre sa sariliin kong buhay. Killing two birds with one stone, sabi nga. Natututo ako mula sa iyo at natututo naman ang iba sa pag-share ko ng bagay na ito. Ang bakit mo ay napakalinaw at makabuluhan. Yung desire mo to share knowledge na makakatulong sa iba, habang natututo ka rin sa proseso, ay isang napakagandang foundation para sa iyong podcast. It's a win-win situation, hindi lang ikaw ang nakikinabang kundi pati na rin ang mga tagapakinig mo. Malaking bagay ito sa pagbuo ng connection at engagement, kasi ramdam nila na genuine ang hangarin mo. Tuloy mo lang yan, and as you keep learning and sharing, mas lalawak pa ang impact mo sa buhay ng iba. Maraming salamat sa encouragement mo. Isang magandang topic nga na pag-usapan ang libro na ito ni Simon Sinek. Bago natin talakayin ang libro, gusto ko munang malaman kung sino ba si Simon Sinek. Si Simon Sinek ay isang British-American author, motivational speaker, at organizational consultant na kilala sa kanyang mga ideya tungkol sa leadership at motivation. Naging tanyag siya dahil sa kanyang Start with Why concept, na unang inilahad sa kanyang TED Talk noong 2009 na hanggang ngayon ay isa sa pinakapinanood na TED Talks sa kasaysayan. Bukod sa pagiging isang mahusay na speaker, siya rin ay may background sa marketing. Ang kanyang mga libro at talks ay nakatuon sa kung paano mapapabuti ng mga leader at organisasyon ang kanilang pamamahala sa pamamagitan ng malinaw na layunin at motivation. Sa Start with Why, ipinaliwanag niya ang konsepto ng Golden Circle, kung saan ang bakit ang nasa pinakagitna at pinakamahalagang bahagi ng bawat gawain. Naging inspirasyon si Sinek para sa maraming leader, entrepreneurs, at professional sa buong mundo dahil sa kanyang mga insights sa kung paano makakabuo ng mas matagumpay at purpose-driven na mga organisasyon. Ngayon naman, pakibigyan mo kami ng mga importanteng key points sa libro na ito. Narito ang ilang importanteng key points mula sa Start with Why ni Simon Sinek. Isa, The Golden Circle. Ito ang pangunahing konsepto ng libro. Ang Golden Circle ay binubuo ng tatlong bahagi. Why, ang pangunahing dahilan o layunin ng ginagawa mo. How, ang proseso o paraan kung paano mo ginagawa ang mga bagay. What, ang produkto o serbisyo na iyong ginagawa. Ayon kay Sinek, maraming tao at organisasyon ang nagsisimula sa what, kung ano ang ginagawa nila, pero ang pinaka-epektibong mga leader at organisasyon ay nagsisimula sa why, ang layunin o bakit nila ginagawa ang isang bagay. Dalawa, people don't buy what you do, they buy why you do it. Hindi lamang produkto o serbisyo ang binibili ng mga tao, kundi ang dahilan o purpose sa likod nito. Kapag malinaw ang bakit mo at may passion ka sa iyong ginagawa, mas madali mong makukuha ang tiwala at loyalty ng mga tao. Mga halimbawa, si Apple ay hindi lamang nagbebenta ng mga computer at gadgets. Ipinakikita nila ang kanilang layunin na challenge the status quo at think differently. Tatlo, leaders who inspire. Ang mga leader na tunay na nakakapagbigay inspirasyon ay mga taong malinaw ang kanilang why at nagagawa nilang ikonekta ito sa kanilang team o tagasunod. Hindi sila basta nagbibigay ng utos, binibigyan nila ng kahulugan ang ginagawa ng bawat isa.
Ang inspirasyon ay mas malakas kaysa sa manipulasyon o takot. Kapag nakaka-inspire ka ng tao sa pamamagitan ng iyong why, mas magiging dedicated at loyal sila sa iyong vision. 4. The role of trust. Kapag malinaw ang why ng isang tao o organisasyon, nakakabuo ito ng tiwala. Ang mga tao ay mas malamang na magtiwala at sumuporta sa mga lider o brands na may malinaw na dahilan para sa kanilang ginagawa, na hindi lamang para kumita ng pera kundi para magkaroon ng positibong epekto. 5. Consistency is key. Mahalaga ang consistency sa pagpapahayag ng iyong why. Hindi sapat na malaman mo lang ang dahilan ng ginagawa mo, dapat ay maipakita mo ito sa lahat ng aspeto ng iyong negosyo o buhay. Dapat makita ito ng iba sa iyong mga actions, products, at communication. 6. The law of diffusion of innovation. Ipinapaliwanag ni Sinek kung paano kumakalat ang mga bagong ideya sa mga tao gamit ang law of diffusion of innovation. Ang unang sumusuporta sa mga bagong ideya ay ang mga early adopters, mga taong naghahanap ng mga bagay na akma sa kanilang sariling way. Kapag nakuha mo ang mga taong ito, dahan-dahang kakalat ang ideya sa mas malaking grupo at magiging mainstream. 7. The power of way in leadership. Ang pinakamahusay na mga leader ay may malinaw na why at nagagawang ikonekta ito sa kanilang team. Ang kanilang mga desisyon ay hindi batay sa kung ano ang uso o ano ang kikitain, kundi sa mas malalim na layunin na nagpapatuloy sa kanila. 8. Emotional connection. Ang why ay hindi lamang tungkol sa lohikal na dahilan ng isang gawain, kundi pati na rin sa emotional connection. Kapag ang tao ay nakaramdam ng malalim na emosyonal na koneksyon sa iyong why, mas malamang na sila ay maging loyal sa iyong brand, produkto, o leadership. Ang pangunahing takeaway mula sa Start with Why ay ang pagkakaroon ng malinaw at matibay na dahilan sa likod ng iyong ginagawa. Ang bakit ang nagbibigay ng inspirasyon at koneksyon, at ito rin ang nagtutulak ng long-term success. Katulad ng huli nating napag-usapan na libro na The 7 Habits of Highly Effective People ni Stephen Covey, isang habit doon ang begin with the end in mind na parang ganun din ang ibig sabihin ng Start with Why. Sumasang-ayon po ba kayo? May pagkakatulad ang begin with the end in mind ni Stephen Covey sa konsepto ng Start with Why ni Simon Sinek, at sumasang-ayon ako na may malapit na koneksyon ang dalawang ideya. Pareho silang nakatuon sa pagkakaroon ng malinaw na layunin o direksyon bago magsimula sa anumang gawain. Paghahambing. Begin with the end in mind, Covey, dito, hinihikayat tayong magsimula sa pag-iisip ng ating pangmatagalang layunin o vision. Ibig sabihin, kailangan nating isipin kung ano ang gusto nating ma-achieve o maging outcome bago pa man tayo kumilos. Nakakatulong ito para maging maayos at nakatutok ang ating mga hakbang patungo sa tamang direksyon. Start with why, Sinek, nagsisimula naman ito sa pagtukoy ng bakit o ang pangunahing dahilan sa likod ng ating ginagawa. Sinasabi ni Sinek na ang why ang nagsisilbing driving force para manatili tayong motivated at makaengganyo ng mga tao o customers sa ating vision. Kapag malinaw ang ating why, nagiging inspirasyon ito para sa iba at sa ating sarili. Ang pagkakatulad. Pareho silang nakatuon sa pagkakaroon ng malinaw na layunin bago ka magsimula. Ang end ni Covey at ang way ni Sinek ay parehong nagsasalamin ng kahalagahan ng pagkakaroon ng clarity of purpose. Kung alam mo kung saan mo gustong makarating, Covey, o bakit ka gumagawa ng isang bagay, Sinek, mas nagiging epektibo at purposeful ang iyong mga aksyon. Pagkakaiba. Si Covey ay nakatuon sa end goal o kung ano ang gusto mong maabot sa hinaharap, kaya't ito'y mas konkretong resulta na gusto mong marating. Si Sinek naman ay mas nakatuon sa inner motivation, ang bakit na nagtutulak sa'yo habang tinatahak mo ang landas na maaaring mas malalim na emotional or philosophical reason kaysa sa end goal mismo. Parehong mahalaga ang dalawang konsepto. Habang hinuhubog mo ang iyong mga aksyon sa pagkamit ng end goal, mas magiging matagumpay ito kung malinaw ang why o ang dahilan mo sa paggawa ng mga hakbang na iyon. Salamat at mas malinaw na sa akin ngayon ang end ni Covey at way ni Sinek. Sabi mo nga nakatuon dapat sa inner motivation at hindi lamang sa kung ano ang end goal. Kasi kung minsan napansin ko nga kung meron ka lang end goal at wala ka naman magandang inner motivation, ay hindi maganda ang nagiging resulta. Hindi nagtatagumpay ang layunin at kung minsan naapektuhan pa ng hindi maganda ang mga taong involved sa mga gawain. Tama ka at napakagandang obserbasyon iyan. Kapag ang end goal ay malinaw pero walang malalim na why o inner motivation, nagiging mechanical at mababaw ang proseso.
Parang ginagawa lang natin ang mga bagay dahil sa resulta, pero wala tayong tunay na inspirasyon o koneksyon sa ginagawa natin. Ito ang madalas na nagiging sanhi ng pagkadismaya, burnout, o conflict, lalo na sa mga taong kasangkot sa gawain. Kapag malinaw ang why, nagbibigay ito ng mas malalim na kahulugan sa bawat hakbang na ginagawa natin. Hindi lang tayo nakatuon sa resulta, kundi pati sa halaga ng prosesong pinagdaraanan. Ang mga taong may malinaw na why ay hindi lang nakatuon sa external success, kundi sa fulfillment at purpose. At tulad ng sinabi mo, kung walang magandang motivation, hindi lang ang layunin ang maaaring hindi magtagumpay, kundi maaari pang magdulot ng hindi magagandang epekto sa ibang tao. Lalo na kung hindi sila nakaka-relate o hindi sila inspired ng vision mo. Kaya mahalaga talaga na mapag-isa ang why at end goal. Kung pareho itong malinaw at magkasundo, magiging mas epektibo ang bawat hakbang, at mas magiging matagumpay ang journey mo at ng mga taong kasama mo. Kaya pala ang isang empleyado o customer ay nagiging loyal sa isang produkto o kumpanya dahil sa naintindihan nila kung bakit may produkto o ginagawa ang isang bagay. Kung baga nandun ang tiwala. Kaya pala mahalaga ang the role of trust kagaya nga ng sinabi mo. Tama ka. Ang tiwala, trust, ay isa sa pinakamahalagang aspeto pagdating sa loyalty ng empleyado o customer. Kapag naiintindihan ng mga tao kung bakit ginagawa ng isang kumpanya ang ginagawa nila, at higit sa lahat, naniniwala sila sa layuning iyon, nagiging mas malalim ang koneksyon nila sa produkto o kumpanya. Hindi na lang ito tungkol sa presyo o kalidad, kundi tungkol sa shared values at vision. Kapag malinaw ang why ng isang kumpanya o produkto, ang mga tao ay mas malamang na magtiwala at magstay loyal. Iyon ay dahil nakikita nila ang authenticity at integrity sa bawat aksyon ng kumpanya. Nararamdaman nila na hindi lang sila binibentahan ng produkto, kundi bahagi sila ng isang bagay na mas malaki, isang purpose na nagbibigay ng halaga hindi lang sa kumpanya, kundi sa buhay nila. Kaya't mahalaga ang role ng tiwala sa anumang organisasyon. Kapag ito ay nabuo, mas magiging matatag ang relasyon mo sa iyong mga empleyado at customers, at mas magiging sustainable ang tagumpay ng iyong layunin. Ang galing. Meron bang kumpanya na binanggit ni Sinek bilang isang example sa konsepto na ito? Isa sa pinakasikat na halimbawa na binanggit ni Simon Sinek sa kanyang libro at mga talks ay ang Apple. Ayon kay Sinek, ang dahilan kung bakit naging sobrang loyal ng mga customer sa Apple ay dahil malinaw ang kanilang why. Hindi lamang sila nagbebenta ng mga computer o gadgets, ang kanilang layunin ay to challenge the status quo at think differently. Bakit malinaw ang way ng Apple? Why, sinasabi ng Apple na sila ay nag-exist para hamunin ang tradisyonal at mag-isip ng kakaiba. How, ginagawa nila ito sa pamamagitan ng paglikha ng mga produkto na simple, user-friendly, at innovative. What, ang kanilang mga produkto ay computer, smartphones, at iba pang gadgets. Sa halip na mag-focus lamang sa pagpapakita ng specs o features ng kanilang mga produkto, binibigyan ng Apple ang kanilang mga customer ng dahilan na kumonekta sa kanila sa mas malalim na antas. Ipinapakita nila na kung bibili ka ng kanilang produkto, parte ka ng isang movement na naghahanap ng pagbabago at mas magandang paraan ng pamumuhay. Bakit mahalaga ang tiwala sa halimbawa ng Apple? Dahil malinaw ang why ng Apple, nakakabuo sila ng malalim na emosyonal na koneksyon sa kanilang mga customer. Hindi lang sila bumibili ng gadgets dahil ito'y maganda, kundi dahil naniniwala sila sa mga prinsipyong isinusulong ng Apple. Dahil dito, nagiging loyal ang mga customer at madalas sila bumabalik, kahit na minsan mas mahal ang produkto ng Apple kaysa sa mga kakompetensya nito. Ang trust na ito ay hindi dahil sa kalidad lamang, kundi dahil naniniwala ang mga tao sa dahilan kung bakit ginagawa ng Apple ang kanilang mga produkto. Kaya nga, kapag inilabas nila ang isang bagong produkto, maraming tao ang nakaabang dahil tiwala sila na bawat innovation ay naaayon sa mas malalim na purpose ng kumpanya. Conclusion. Ang Apple ay isang perfect example ng kumpanya na matagumpay na ginagamit ang why para makuha ang tiwala at loyalty ng kanilang mga customer. Ipinapakita ni Sinek na kapag malinaw ang why ng isang organisasyon at consistent ito sa kanilang ginagawa, mas madaling makuha ang matatag na suporta ng mga tao. Ngayon ay alam ko na kung bakit. Napakaganda talaga ng mensahe ng librong ito. Sa muli, maraming salamat sa pagbahagi mo ng iyong kaalaman. Sa susunod na lang ulit ng ating kwentuhan. Walang anuman.
Masaya akong makatulong at maging bahagi ng iyong paglalakbay sa pag-aaral at pagbabahagi ng kaalaman. Napakaganda ng mga insights mo at siguradong marami kang mai-inspire sa iyong podcast. Looking forward na sa ating susunod na kwentuhan. Ingat ka palagi at good luck sa iyong mga darating na episodes.